Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for Feb 23 hanggang 28. So mga Pisces, alamin natin kung ano po naghihintay sa inyo para sa huling linggo ng Pebrero. Okay po? So we'll see. But first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. But first, happy birthday muna sa mga nag-celebrate po ng birthday this time. Ano pong handa at hope you have a wonderful celebration. Okay? In your core energy, meron kang the World card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Empress card. In the area of what you need, meron po kayong the Sun card. Beautiful. Tapos na to. Napakagandang reading kasi lumabas na si Sun card. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the King of Swords. In the area of your near future, the Three of Cups. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Page of Pentacles. Sa fortune, meron po kayong the Nine of Pentacles. Beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Wheel of Fortune. Wow! Meron kang the World, meron kang Wheel, meron kang Sun, meron kang Nine of Pentacles. Maganda to. You're lucky this time. Congrats. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Napakaganda. Mamaya basahin natin yan sa dulo kung ano laman yan. But ngayon palang gandang-ganda na ako. Parang hindi ko na kailangan buksan pa ito. Kasi solve na ako dito sa mga nauna. Pero mamaya tignan natin kung ano yan. Okay? But first, thank you muna mga Pisces sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako sa tuwing meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking tulong din po yan. Kaya keep on liking, keep on commenting. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Hierophant. Okay, now is the right time for you to level up or step up, no? Yung higher knowledge mo, yung higher power mo to really commit para sa mga bagay na handa mong panindigan. Tinatawag ka ngayong linggong ito, Pisces, ng iyong spirit guides to give your full commitment, paninindigan sa isang bagay para maganap na siya. Okay? Sabi dito kung ano yung kinakailangan na sistema, no? Kung ano yung kinakailangan sa'yo na mga requirements or credentials or training or kung ano man yung nire-require sa'yo para makapasok dito sa antas na ito, gawin mo daw. Example, kung ito ay trabaho, negosyo, career path, or project, kailangan talaga dito yung buong-buo ikaw makapasok ka doon, ibigay mo yung kinakailangan para makuha mo rin yung matamis na oo. No? So your commitment will be tested this time sa ikakagaganda ng ginagawa mo ngayon. Okay? Very important yan. Clarify natin to with the card of the week. Meron kang freedom. Freedom comes from inner liberation. Sabi dito, palayain mo ang sarili mo sa mga bagay na kinakatakot mo. Sabi, kung mas free thinker ka daw at talagang malaya kang gumalaw, malaya kang mag-isip, mas makakabuo ka ng mga bagay-bagay na talagang kukumpleto sa'yo. Okay? Kaya kung masyado kang takot, limitado mag-isip, tapos kinukulong mo yung sarili mo sa limitadong space, mahihirapan ka to gumalaw at mahihirapan ka mag-level up. Kaya free yourself and commit on something na alam mo talagang bongga para sa'yo. Okay? Especially in your core energy, meron kang the World card. Okay? Ngayong linggong ito, meron daw makukumpleto na. Dahil binigay mo yung commitment mo, binigay mo yung effort mo at paninindigan, kumbaga parang matatapos na daw yung cycle ng isang bagay and you are now ready to level up or to parang asikasuhin na yung kasunod na bagay. Parang ganon. So, congrats po sa mga merong makukumpletong bagay this week. Halimbawa, kompleto na yung bayad sa utang, kompleto na yung dokumento, kompleto na yung hinihinging papeles, o kaya kompleto na yung project, mga ganyan. So, sealed, complete, approved na siya, ready to go on ka na, parang ganon. But for many Pisces dyan, tinatawag po kayo ng yung spirit guides to come out of your shell. Freedom,
come out of your shell, palayain mo ang sarili mo sa isang limitadong mundo na nagpakulong sa'yo. Ngayon, ramdam ko yung energy mo ng, I'm feeling like gusto mo nang mag-grow eh. Gusto mo nang kumawala sa isang bagay na parang for a very long time. Paulit-ulit-ulit lang. Paikot-ikot lang, sabi nga ni Ateng Sara, di ba? So, sabi dito, let yourself free para makapag-level up na. Hanggat hindi ka daw, alam mo yun, hanggat hindi ka daw kumakawala sa isang pattern, mangyayari lang yan paulit-ulit. So, this is the right time for you to really chase something or develop something or commit on a very distinct na endeavor at doon ka talaga makakawala sa pattern. Okay? Clarify natin to para mas malinaw. The world cards being clarified by the Five of Swords. Yes, here sabi ng yung spirit guides, sa kabila ng hirap, sa kabila ng mga paggapang or parang feeling mo hindi ko to malalagpasan, ang sakit sa katawan, o ang sakit isipin, ang sakit gawin. Sabi dito, huwag kang papatalo dun sa hirap na parte. Okay? Kasi kayang-kaya mo to ipanalo eh. Kaya huwag mo daw indahin yung hirap. Huwag mo daw indahin lahat ng pasakit. Just go, continue, fight, 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 fight. Hanggang sa makompleto mo yung isang bagay. Hanggang sa makawala ka sa pattern of that pain. Kasi kapag natapos mo na yun, promise, maalawan na, magaan na, makakahinga ka na. Kumbaga, ngayon, tinetest lang yung faith mo eh. Tinetest lang yung abilities mo sa kung hanggang saan kayang kompletuhin ni Pisces yung proseso. So kapag nakompleto mo na yan, kapag natapos mo na yan, yung hirap worth it. Kasi you made your success while completing the task. Kaya wag mong indahin ngayon yung mga kinakaharap mo. Kailangan nating daanan na tapusin yan para sure ball, nandun na tayo sa ating success. Okay? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Don't give up ngayon. Malalagpasan mo din ito. Okay? So ngayon, Pisces, tanungin kita, ano ba tong mga pinagdaraanan mo na talagang gusto mong mapagtagumpayan? I-comment mo yan sa baba, i-claim mo yan, magaganap yan in your reality. Okay? Ano ba tong nais mong kompletuhin, nais mong tapusin? Go push. Sulat mo na. It will be accomplished para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Empress card. Sabi dito, mag-focus ka raw sa iyong sarili. No? Mag-focus ka sa iyong mga ginagawa pansarili. Your spirit guides are talking about your independence, ha? With the Empress card and the Nine of Pentacles. Tinatawag ka to really stand up on your own, be independent, be powerful, na hindi nakadepende sa iba, na hindi na humihingi ng approval ng iba, kundi bukal sa puso at talaga namang malakas ka na i-accomplish ito. No? Kasi kung okay ka, lalago naturally lahat ng mga bagay na gusto mong palaguin sa buhay mo. No? Kaya importante dito, character building, Pisces, character building sa isip, sa salita, sa gawa, sa kaluluwa. Na lahat ng aspetong meron ka, okay ka. Para kung ano man tong inaasikaso mo, maasikaso mo siya ng maayos. Example, meron kang inaasikasong bigasan, halimbawa lang. Tapos ikaw naman, palagi kang nagiinom tuwing gabi. Kaya late ka na nagbubukas ng bigasan tuwing umaga. Halos alas 2 na ng hapon. So, nakalagpas na ng tanghalian sa kaagahan. So, sino pang bibili sa ganong oras, di ba? So, kung okay ang katawan mo, okay ang ginagawa mo to yourself, mapangalagaan mo naturally yung mga pinapatubo mo sa buhay. Okay? Ganon, parang ganon yung explanation. Clarify natin. So Pisces, kamusta ka today? What are you doing? Kamusta ang mga nag-birthday sa mga time na to? O kung naghahanda ka pa lang para sa birthday celebration mo, anong mga plano, no? Kamusta kayo? Oops, bumakas, kunin natin. You have the Nine of Swords and the Four of Pentacles. Yes, sabi dito ng iyong spirit guides, masyado ka natatakot sumugal. With the Four of Pentacles, masyado daw tight ang grip mo sa iyong sarili na ayaw mo masyadong kumilos kasi takot kang magkamali, takot kang mag-fail, takot kang ma-judge. Sa takot na yon, doon ka lalong lumulubog, lalo kang walang nangyayari, walang ginagawa, or walang na-accomplish. Kaya sabi dito, let loose lang. Let loose. Feel free.
feel free, huminga ka, gawin mo lang yung kaya mo at huwag mo nang doblehin pa yung alalahanin mo. Huwag ka rin daw mag-overthink. Just do your best, do what you can, yakapin mo yung importante, yakapin mo yung mga gusto mong gawin ng light lang. Light lang. Huwag daw pabigatin ang sarili, huwag daw pahirapan ang sarili para naturally tumubo yan sa buhay mo. Okay? Ganon kasimple yon. In the area of what you need, meron kang the Sun card. Sun card here, be positive. Okay? Napakasimple, di ba? Sabi dito, with freedom, kalayaan din to eh. Palayain mo ang sarili mo sa mga iniisip mong takot na baka ganito mangyari, baka ganito ang kahinatnan, baka ganito tumapunta, baka ganito ang maging ending. Pinapangunahan mo, wala pa naman. So, make sure na bago ka kumilos, bago ka mag-commit sa isang bagay o sa isang tao, kailangan magaan sa damdamin yung pagkilos. Walang bigat, walang inhibitions, hindi pinapangunahan ng insecurity or ng negativity. Just think positive, palayain mo ang sarili mo sa kanigahan na yan or kabiguan na hindi naman talaga mangyayari. Okay? Clarify natin si Sun. Sun card is being clarified by the Five of Pentacles. Yes. Sa tuwing iniisip mo na mahina ka or hindi ka marunong or mabagal ka, lalo kang nangihina, lalo kang nalulubog doon sa mga negativity na yon. Kaya ang payo sa'yo dito, Pisces, na yung spirit guide, sa tuwing ikaw ay nangihina dahil sa mga flaws mo or mistakes mo, lagi mong baguhin yung kwento. Use your strength in your advantage para makalaban. No? Huwag ka daw mag-dwell sa negativity. Kapag lagi kang kumakapit sa negativity mo, talagang walang mangyayari. So ngayon, paliwanagin mo ang isip mo. Lagi mong isipin na, kaya ko to, malalagpasan ko to, maitatawid ko to. Kapag gano'n lagi iniisip mo, kakayanin mo lahat. Okay? Good for you. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the King of Swords. Sabi dito, talagang makakabuo ka na ng plano at parang ramdam ko dito yung, sige na nga, kikilos na ako. Parang ganon. Sige na nga, sisimulan ko na. You're putting your parang pagtanggap at saka you're taking full responsibility sa gagawin mo ngayon. Kaya parang makukompleto na siya eh. Ramdam ko na aandar na yung green na to na tela hanggang sa matapos mo siya, hanggang sa ma-accomplish mo yung dapat ma-accomplish. Ngayon, lumalakas na yung loob mo. Kahit pa maraming balakid or maraming dapat asikasuhin or maraming mga issue sa paligid mo, talagang nakapag-decide ka na eh. You are now making up your mind and making this huge decision na, sige, lalaban na ako, ilalarga ko na to, push na ako. At dahil doon, makakapasok ka na sa bagong portal ng buhay mo. Nakalaya ka na sa paulit-ulit na pattern na kumulong sa'yo nito nakaraang linggo, nakaraang taon. Now, ipanalo mo ang laban kahit mahirap. Ipanalo mo yung task kahit na maraming dapat gawin. Kasi sa huli, ikaw din ang talagang magpapasalamat sa Diyos na nagawa mo siya. Okay? Yung success story mo, ang sarap ikwento nito. Kasi from doubt at kadena ng nakaraan, nakaalpas ka doon, at talagang nagtagumpay ka, that is really a great story to tell. Okay? King of Swords being clarified by the King of Pentacles. Dalawang king. King nandito. Sabi, si si King of Swords, yung decision mo ay talaga namang sigurista ka ngayon. Mini-make sure mo na yung hakbang mo tama. Kaya ka siguro tagalan din kasi you want to make sure that everything is working in your favor, everything is sure, everything is workable, everything is practical. Nakita ko dito na yung action mo at ang iyong desisyon ay talagang magdudulot sa iyo ng permanente, matibay na pundasyon at talagang pangmatagalang tagumpay. Okay? Kaya napaka-importante ngayon, Pisces, na yung iyong desisyon, yung iyong action at iyong gagawin ay talaga namang pinag-isipan, siniguro at pinagnilay-nilayan. Para kada hakbang mo, walang antala, walang pagkaligaw, di ba? So, this is really good for you. You're really on the path of stability, assurance,
matibay at saka siguradong pangmatagalan. So congrats. Kung ano naman tong inaasikaso mo na sabi mo, sige, lalaban na ako, gagawin ko na to, kukunin ko na to. This is something long term and very, very sure. Kaya congrats po para sa inyo. Okay? In the area of your near future, meron kang the Three of Pentacles. In the near future, the right people will come to you. This is also a card of card of social media na para bagang kung meron, ikaw tong nasa platform, nakakuha ka bigla ng mga listeners, followers, subscribers, viewers, talagang nag-stand out ka at makakahanap ka ng mga right people that will support you, will listen to you, will be your fans kung ito man ay social media. Halimbawa, ikaw ay tawag dito, yung content creator, no? Talagang yayabong ang career mo dyan. At kung ano yung mga projects mo, it will be, celebrated, it will be successful. Kayang-kaya mo ipakita yung husay mo, hindi ka natakot magsalita or makisalamuha sa iba dahil nakita mo na yung outlet mo nakita mo na yung para sa'yo So congrats po sa mga content creators dyan na nagbabalak ngayon, no? Talaga namang successful to in your favor in the near future. So ang tabayanan mo, 3 days, 3 weeks, or 3 months, talaga namang you are now finding out your niche or finding out the right way to deal with other people. Kung ito man po ay sa trabaho o kaya sa mga group project or sa mga community-based mong trabaho, sabi dito, Pisces, panahon na para mag-stand out ka, maging open ka for suggestions, maging open ka para sabihin kung ano yung mga ideas mo, and the right people will guide you. The right people will listen to you and value your opinions or value your ideas. Nakita ko dito, you will find your tribe. Mahahanap mo yung mga taong karapat-dapat sa'yo na tutulungan ka para ma-accomplish yung ginagawa mo. So, congrats po. 3 of Pentacles being clarified by the Temperance card. Yes, now pinapayuhan ka to work with his people diligently, patiently. Habaan mo daw ang pasensya mo, no? Kasi itong mga taong ito ay syempre iba-ibang ugali, iba-ibang pananaw, iba-iba ang kailangan. So, kailangan mo daw makibagay. Kailangan mo daw balansehin ang sarili mo to cater different people, to cater different demographics, ganyan. Sabi dito, lahat naman ng bagay ay nadadaan sa matinong pag-uusap o pagkatsaga. Ngayon, pinapayuhan ka kung ikaw ay content creator, tsagain mo, no? Everyday mag-upload, everyday gumawa ng pakulo. Talagang kailangan dito hard work. And it will pay off soon. Kasi nakikita ko talaga people will appreciate who you are sa paggawa ng content creation. But for others, talaga namang yung sipag at tiyaga mo magubunga ng magandang outcome basta makipagtulungan ka lang, makipag-cooperate ka lang, paplanchado mo yan at saka gagaan yan moving forward. Sabi rin dito, sikapin daw na magkaroon ng good, healthy, and peaceful relationship sa mga tao sa paligid mo. Para yung inaasikaso nyo ay magkaroon ng magandang andar. Okay? Mas maganda ng bati-bati kayo o kaya civil kayo, professional kayo para lahat ng mga bagay ma-accomplish ninyo. Okay? In your challenge, meron kang unseen patterns and positive change. Sabi dito, like I've said kanina, na meron kang mga pattern na hindi mo nakikita na paulit-ulit lang and then ganoon din paulit-ulit lang yung problema, ganoon din yung solusyon mo, kaya parang bumabalik ka lang sa simula paulit-ulit. Panahon na para putulin yan kung mawala ka sa isang sistema na parang feeling mo lugi ka doon or wala kang growth doon. Time na for you to recognize the wrong pattern para makaangat ka na. Okay? You also have positive change, transform pain into strength, and empower yourself. Lahat ng mga pangit na pinagdaanan in the past, alalahanin mo yun hindi para maging bitter, kundi para maging inspirasyon na maging mas matibay at lumaban sa buhay. Free, palayain ang sarili sa lahat ng mga pagkakamali din at saka mga hindi mo rin nagawa or mga kabulukan in the past. Hindi mo dapat isipin na yun ang bubuo sa'yo Use that as a lesson learned para mabago mo pa yung buhay mo ng positibo this time. Okay? In your challenge, meron kang Page of Pentacles. Sabi dito, aral, aral, aral. Meron kang dapat aralin na kailangan mo maging expert this time. Kaya hindi pwedeng, alam ko na yan, go na ako, push na ako dyan.
paano kung marami ka pa palang dapat malaman? Marami ka pang dapat maintindihan. Do not skip learning something para mapabuti siya. Example, nasa factory ka ngayon tapos nailipat ka ng kabilang department o kabilang section. So, kailangan aralin mo yun mabuti ha. Hindi porket alam mo na yan last year, kontento ka na doon. Ngayon, i-update mo yung knowledge mo. Baka naman mali pala yung makinang napunta sa'yo. So, kailangan mo talaga siyang buting-tingin. Ganon din, halimbawa, ikaw ay balak mong lumipat na ibang ospital dahil nurse graduate ka. So, kapag lumipat ka, aralin mo yung sistema doon, aralin mo yung lifestyle doon ng mga co-workers o yung work ethic doon. Kasi kapag inaaral mo yung ginagawa mo, mas huhusay ka. So, do not skip learning something na makakatulong sa'yo. Okay? Page of Pentacles is being clarified by the Page of Pentacles. Yes. Sabi niya, ang kulit mo. Sinabi ko na nga na mag-aral siya. Mag-aral ka daw, Pisces. Huwag ka daw mapagod aralin yung mga bagay-bagay. Clarify pa natin. I'm not contented pa tumilapon. The Hierophant. Tingnan mo naman, pareho din. Nagbabasa din ng libro. Talagang tinatawag ka ngayon, Pisces, to paangatin yung wisdom, paangatin yung knowledge. Para ka ngayong sponge, di ba? Di ba yung sponge, pag nilagay mo sa tubig yan, sisipsipin niya yung tubig. So, ganun ka rin. Sipsipin mo lahat ng impormasyon, lahat ng mga kaalaman na makakatulong sa'yo para mag-improve ka at ma-accomplish mo ng maganda yung bagay na yan. Laban sugod. Huwag kang panghinaan ng loob porke mahirap or porke ang daming dapat asikasuhin. Fight, fight, fight so you can win this battle. Okay? In your fortune, meron kang fellow travelers, support is all around you. Huwag kang mag-alala, may mga taong tumutulong sa'yo at sumusuporta sa'yo, kaya kayang-kaya mo yan. You also have Journey by Moonlight, believe in magic. Yes, maniwala ka sa mahika ng buhay, sa mahika ng mundong ito, na maaring magbago instantly ang lahat-lahat in your favor. So, don't lose hope, believe in the impossible, believe in magic, para magkaroon ka rin ng hope at talagang pag-asa na ma-accomplish yung mga bagay-bagay. Okay? In your fortune, meron kang the 9 of Pentacles. Sabi dito, ngayong linggong ito, ay be happy, enjoy, and appreciate what you have. Okay? Example, bibili ka ng bagong sapatos o kaya parang feeling mo, gusto ko namang i-treat ang sarili ko. Buong linggo ako nagtrabaho. Parang pwede bang bumili man lang ako ng ramen o kaya bumili ako ng bagong damit o kaya magpa-parlor man lang ako. Ramdam ko dito na this is a pamper week. Ipapamper mo ang sarili mo dahil reward mo yan sa mga pinaghihirapan. Reward mo yan para makahinga ka, para maramdaman mo naman na sulit lahat ng pinaghihirapan mo. Okay. So, if you need to pamper yourself, basta within the budget ha, go push. Kasi deserve mo yan. Para sa iba naman po dyan, kayo po'y tinatawag ng iyong spirit guides to really build your own empire now. Kung ikaw ay nag-iisip ng negosyo, project, content creation, or panahon na para magkaroon ka ng sarili mong pera so that you can able to buy and provide for yourself. Okay? So that maramdaman mo rin yung parang independence, happiness, katiwasayan ng buhay, at saka yung assurance na kung ano man ang mangyari, meron akong madudukot for myself. So, now you need to begin to think about your own future. Yung pera mo, ipon mo, kinabukasan mo. So, simulan mo na yan this time. Siguro, tinatawag ka na yung spirit guides to start na mag-canvas or magplano tungkol sa gusto mong pagkakitaan, no? Death card, yes, transform. Panahon na talaga para mag-transform ang buhay mo for the better. Ngayong linggong ito, sisimulan mo talaga yung proseso para talagang magkaroon ka ng financial independence sa buhay. Marami sa inyo nagsisimula ng bagong project or bagong pagkakakitaan na maaaring magpabago sa takbo ng buhay. Kung dati salat na salat, no? Dati parang kapos na kapos, pero ngayon yung gagawin mo ang puputol doon sa kapos era na yon, no? So congrats. Your path to financial freedom and financial abundance is coming. So congrats po. Claim mo yan, para sa iyo yan. In your divine messages, meron kang it's time to take action. Yan, sabi ko nga sa inyo, panahon na para kumilos, para maglaan ng commitment mo sa isang bagay na ikakaunlad mo. Huwag kang matakot sa mga gera-gera or balakid sa paligid. Kayang-kaya mo mapanalunan yan at malagpasan yan. Okay?
You also have step out of your comfort zone. Yes, hanggat hindi ka kumakawala sa comfort zone mo, sa bilog na ito at hindi ka nagka-come out dyan, talagang hindi ka magkakaroon ng growth. So panahon to para maging mas matapang ka, take a risk, make a bold move, bold decision for a permanent and long-lasting biyaya. Okay? So, in your divine messages, meron kang Wheel of Fortune. Talaga namang nakangiti sa'yo ang langit, Pisces. The wheels are turning in your favor. Kung dati parang paandap-andap o kaya ang daming napupurnada, ang daming walang nangyayari, kumikilos ka naman pero parang before talagang plakda, ano. Pero ngayon talagang the wheels are turning in your favor. You are now being favored by universe, no? Kumbaga marirealize mo yan this time na bumibilis yung proseso, naaprubahan ka kaagad, o kaya yung dating mabigat gumagaan. You will feel it na parang napakaswerte ko this time. Especially, season mo na ngayon, di ba, Pisces? So, congrats, napakaswerte mo. Use this energy para ma-accomplish yung mga gusto mo. Kumbaga, sulitin mo na nasa iyo pa yung Wheel of Fortune energy, di ba? So, if you want to apply, apply. If you want to begin something, begin something. Ito na yung chance mo for a turn around, pagbabago ng buhay. Okay? Wheel of Fortune, the Two of Swords. Yes, talaga namang you need to be decisive. Kapag takot kang mag-decide, kapag takot kang humakbang, walang mangyayari. Hihinto itong wheel na to. Kaya kailangan talaga we give our effort and we continue fighting for our lives or we continue to give effort sa mga gusto natin. At hindi pwedeng playing safe. We always need to make a decision para to'y umikot sa atin. Okay? Importante yan. Isa-isip mo. Ang outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Talagang merong pagbiyahe or pagbabago sa transition ng life mo. From kapos era to really kasaganahan sooner. So congrats po. You also have October. O Pisces, meron ba kayong special occasion pag Oktubre? Halimbawa, birthday ng kapatid or anniversary. Kung ang sagot ay yes, this reading is for you. Pero kung wala naman po, meron po kayong milestone sa buwan Oktubre. Congrats po. Another message, meron kang skull. Hidden secrets can harm you. Sabi dito, yung mga sikreto mo, ilihim mo yan. Don't tell other people. Kahit pa best friend mo yan o kaibigan mo na palaging nakangiti sa'yo. Nako, secrets should be still be secret sa buhay. Okay? Another message, Diamond, you will be receiving or giving a precious gift. Wow! Congrats, meron daw po kayong regalong matatanggap this time. Claim this, it will be yours. Okay? Ang outcome ni Pisces for Feb 23 to 28, meron po kayong the Four of Wands. Yes, reaching that milestone. Meron akong celebration. Talagang nakita dito, maaring birthday mo, no? Sa birthday season mo. I'm hearing may good news kang aabangan sa mga oras na yan. Party sa bahay, people are gathering with you, happy with you, rejoicing sa mga matatamasa mo this time. So, revel in that love, revel in that celebration dahil pagkatapos sa celebration na ito, talagang seryosong trabaho na tayo moving forward. This is your chance para makalagpas sa finish line, makalagpas sa milestone, para makapag-level up na sa buhay. So, congrats po. Ngayon pa lang, kino-congratulate na kita. Advance congratulations po para sa inyo. And happy, happy, happy season ng Pisces. Okay? The Four of Wands being clarified by the Magician card. Wow! Manifestation coming true. Kaya ka talaga mag-celebrate dahil meron kang minanifest na matutupad this time. Hindi lang to dahil sa dinasal mo, pero dahil kumilos ka din para siya yung maganap. Very, very good for you. Congrats, congrats, congrats. Hindi na uwi sa wala yung pag-come out mo of the shell. Hindi na uwi sa wala yung pagiging independent mo at pagbabago mo ng buhay mo. Talagang you are letting loose of that perfection, of that fear. At ngayon talagang natatamasa mo na yung abundance na makukuha mo sa buhay mo. Ito na yung time for you to really take action para talagang matumbok ang goal. Dire-diretso ka lang and enjoy the journey. Makikita mo na next level ka na agad-agad. Okay? So, congrats, congrats, and happy, happy birthday sa inyo mga Pisces. Thank you po for watching hanggang dito for Feb 23 to 28. Comment lang po kayo kung saan po kayo nakaresonate. Babasahin ko po yan.
Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages sa dapat malaman ng mga Pisces today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.